Pag wala akong live, tawag ka ng tawag. Ngayon naman, na may live ako, wala ka. Ay, parang ano ah. Ito na. Punta na natin to. Itong bagong upload ni Makagago. Tignan nga natin kung gaano kaganda ngayon itong topic na ito. Kasi, tagal din hindi nag-upload ni Makagago tungkol dito kay Kulaong. So, ito na po. Game na natin to. Morning, sir. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Ako ay as in, durog na durog. Lopez ka pa, lalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Totoo ng pao mo. Totoo ng pao mo. Totoo ng pao mo. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Ang dami na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Junior! Senior Makagago. Naku, mapapanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga team kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam niyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, no? Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong muling tatalakayin ang the biggest ever kupal sa balat na social media. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, akala ko nga ako na yung biggest ever na hinayupa, demonyo, tarantado sa internet, mga kahombre ko. Yun pala, si MG lang, yung persona lang, karakter lang yon mga kahombre ko. Pero ito, this guy is the real deal, mga kahombre ko, ha? Walang iba kundi si Norman Mangusin, mga kahombre ko. At magre-recap lang tayo ng konti, ha? Kasi syempre, tumatagal, no? Nawawala sa eksena, nawawala sa limelight si Norman Mangusin. Ito na ho, ang ika-20 na content natin kay Norman Mangusin sa second phase ng kulong arc ni Norman. In fact, sa huling video, tinalakay natin ang ginawang pananakot ni Gusgusin sa abogado ni MG, mga kahombre ko. And to tell you the truth, mga kahombre ko, ako ho, ay nag-aalala. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Nag-aalala ako kasi ang tagal na ho nating hindi nakikita. Ang tagal na ho nating walang balita kay Norman Mangusin, mga kombre. Kung ano na kaya nangyayari kay Norman? Is he alive? Well, sabi naman ng ating kaibigan na si Food Genius, buhay na buhay daw ho si Norman, mga kombre ko. So, sumaya naman ulit ako. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Nananatiling tahimik si Gusgusin at wala pang bagong paramdam o live streaming. Simula pa noong April 27, mga kahombre. Siguro na-realize ni Kulaong, putya, gumulo buhay niya lalo nung nag-live siya ng nag-live at kinalaban niya ng kinalaban si Makagago eh. Siguro na-realize niya rin yun. Hombre ko. Minsan, chinecheck ko. Chinecheck ko kung buhay pa ba ito. Chinecheck ko yung kanyang mga newest comments. At minsan, mga kahombre ko, meron akong nakikita na nagko-comment 2 minutes ago, 1 hour ago, 5 hours ago. Obviously, bash.
Kinabukasan, deleted na rin yun. So, at least nakakampante ako. Hoy, buhay pa ang aking aso. So, okay lang to. Let's go, Norman. Kaya mo yan. Matibay. Akala ko pa naman kasi wala tayong tigilan, Norman. Di ba, mga ka-hombre ko? Yun ang sinabi niya. Kaya ako naman masaya. Akala ko lang. Ako, dapat di ako magla-live. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses ang araw, magla-live ako para lang murahin siya. Pogi ng ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. Oh, di ba? Yun. Ayun naman. Di ba? Ayun naman, masyado naman kayo Hindi, kaya ako nag-live kasi duty call. Alam mo ibig sabihin ng duty call? Si Ogag, mumurahin ko lang. Kinangina mo, Ogag. Duwag. Baka mamaya pag ito nag-live tas may nag-comment, o bakit ka nag-live? Baka para si Senator Bato to, sasabihin, oh, no hindi ako pumapasok. Tanong kayo ng tanong, ba't hindi ako pumapasok? Ngayon naman pumasok ako, nagtrabaho ko. Sasabihin nyo naman, bakit ako pumasok? Baka si Kulaong, pag tinanong ng ganyan mapipikon, sabihin, hindi ako nagla-live. Hanap kayo ng hanap. Ngayon naman nag-live ako, tatanungin nyo ako, bakit ako nag-live? Wala kang bayag. 2 linggo na, wala pa waiver. Pero mga ka-hombre ko, may sasabihin din ako sa inyo. This is not for the hype anymore. Dati, sinabi ko na basta nakaka-100,000 views, tutuloy tayo. Ngayon, kahit 1,000 views na lang, it doesn't matter. Kasi mga ka-hombre ko, this war is on. Wala na tayong magagawa doon, mga ka-hombre ko. Ang laban na ito, laban na ng totoo. At Personal na to eh. papatunayan ko sa inyo na totoo talaga ako. Kahit wala ng kwenta si Norman sa internet, it doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakaso namin sa kanya. Para lang mahoyo talaga ang tao na ito ulit. At syempre, sobrang exciting nun. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Norman, FYI, walang umaatras ha sa nagkaso sa'yo ha. Wala ha. Eto yung unang beses mong makakaramdam ng hagupit ng mga kasuhan. Kasi kami yung kauna-unahan mong makakalaban sa korte na hindi ka aatrasan. Promise man. Taga mo yan, Sabato! Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Wala. Or sa friendship ni Casper. Wala na kay FNM. Wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Ayun na. Kung meron pa. Okay? Anyway, sa kabila ng katahimikan ni Gusgusi, nananatili namang aktibo, mga kahombre ko, si Casper. Sa pag-post sa kanyang FB page at makikita natin, ayon sa mga post ito na mag-iisang buwan nang hindi niya kasama, mga kahombre ko, si Gusgusi. Ito na ho ang huling post ni Casper, mga kahombre ko, kasama si Gusgusi. At ito ho ay April 21 pa, mga kahombre ko. Napakatagal ng panahon, almost 1 month ago na po. So matindi na, mga kahombre ko ha. Mukhang may naluluto na ho na something dito. Mawala sa akin lahat, wala akong pakialam. Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman. Ala na, si Kulaong talaga, no? Ang lupit ng pagbagsak ni Kulaong, talagang hinilahod ni Makagago, no? Alam nyo, sa totoo lang, si Makagago talaga pinakamalaking balakid sa naging buhay ni Kulaong. Kumbaga parang Superman si Makagago, Kryptonite. Parang ganun nangyari, no? Kaya si Kulaong hindi naman Superman, super scammer 'yon. Talagang hinilahod no? Hindi talaga tinigilan ni Makagago hangga't hindi nahihilahod si Kulaong. At ngayon, si Kulaong, yung yabang niya sa Sokmed na wala talaga, as in talaga naglaho. Na may pinatatamaan ito at mukhang nagpaparinig, mga kahombre ko. Kupal! Malaki kang kupal! Maraming nagaganap sa mundo. Ba't ganun pa rin ang paandar mo? Iba naman, nakakaumay na. Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. Alam ko naman na this was referred kay Norman Mangosing. Sino ba naman ang mahilig magpaandar sa internet? Ikaw naman, Casper, wag mo nang paikot-ikutin pa yung mga ulo ng mga tao, ha?
Tulad ng pagpapaikot mo habang hinahalo mo yung taho. Ay, nako. Casper, delikado yan. Pag-usapan taho, mga kahombre ko, nawawala ho sa hulog si Casper. Sabi ni Haman Draco, Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Bagtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayo ikaso yan, boss. Pwede. Pwede mo ikaso yan. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Hindi lahat ng basher kaaway. Hindi rin lahat ng friend kakampi. Kaya maguguluhan ka sa ikot ng mundo dahil lahat ng ito isang bagay na palaisipan sa ating lahat. Aba, mukhang ito na ho yung cryptic post, mga kahombre ko, ng isang aso na si Casper. Matindi to, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, para kay Casper, hindi lahat ng kaibigan ay kakampi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Casper, di ba? Hanggang doon na lang yan, Pero, yung totoo, mga kahombre ko, kung tunay man na may kasong mga kinakaharap si Casper ngayon at may kakaharapin si Casper ngayon, kasi kailangan ko manahimik sa part yan, mga kahombre ko, pasensya na kayo ha, ganun talaga. Kailangan hong mag-ingat ni Casper. Kasi, for sure, mga kahombre ko, tinalikuran na siya ni Norman Mangusin. And, I really mean this. Tapos na yan, mga kahombre ko. Wala na ho si Casper. Sure yan. Wala ka na kay Epelim. Wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Nag-apply tayo ng ibang trabaho. So, mag-iisa ka na ngayon, Casper. Kahit na sabihin na natin na nakakaawa ka na ngayon, di ka nakupal ngayon, yung mga ine-expect natin na demonyo na kalaban natin dahil kay Norman, ganito ganyan, hindi na ngayon. Kasi si Casper naghahanap na ng trabaho. Kaso Casper, hindi ganun ang buhay. Kapag may nagawa ka, kailangan mong panagutan. Makakarma din yan. Para sa mga basher. Nako, ito pong, meron lang sa ating nagbulong. Patungkol diyan sa kaso ni Casper. Andiyan pala yung nagbulong, andiyan pala. Okay, hello at Ate Ira, Kirokiropi. Okay, tama ka makmak, hinampas at tinambalo sa hilahod na hilahod. Okay, Embang si Kulaong, sabi ni Ate Machamochi. Ayan. Andiyan na pala si Kuya Henry. Okay. Meron kang kaaway na hindi ka nanalo? Si Kuya Henry. Ba't sabi Suyo Dan. Suyo Dan ba? Ano ba? Paano yung mga case na ni Pal Nicolaong na si Casper ang witness? Kaya na hindi natin alam kung ano na mangyayari doon. Pero ayon sa ating bugwit, eto nga daw pong Casper ay tutuluyan po noong magtataho. Tutuluyan ng pamilya na magtataho. Tapos, eto pong pamilya na magtataho, ang primary witness ay si Consel Igme. Ayan. Ako si Consel Igme get well soon, Consel Igme. Talagang si Consel Igme ay napakatibay. Hindi talaga kayang pabagsakin. Kasi talagang si Consel Igme. Napakaswerte po na siya ay naging talaga. Naging swerte. Hindi pa niya talaga oras.
Kaya po kaya po yang si Casper, ewan ko kung paano lulusutan ni Casper tong kaso kasi wala na siya kay Kulaong. Hindi naman talaga siya tutulungan ni Kulaong. Actually, kahit na kay Kulaong si Casper, hindi din naman tutulungan sa kaso yan ni Kulaong. Hindi. Sarili nga lang kaso ni Kulaong, hindi niya maasikaso Hindi niya kayang sustentuhan yung kanyang sariling kaso Yung pa kayang kaso ni Casper, dadalhin pa niya. 'Di ba? Kaya parang it's better late than never ang nangyari kay Casper. It's better late na umalis na siya kay Kulaong, than hindi siya umalis, than never, 'di ba? Kasi kung hindi naman siya umalis kay Kulaong, naku po, yari talaga siya diyan. Contessa Dawi sa po, Ate Katrina Love, ano year ba nangyari yun sa magtataho? Parang 2024 yata nangyari yun Ate Katrina Love. Hindi ko sure parang nakita ko lang 2024. Kaya kaya malaking malaking problema ni Casper yan. Kasi eto na, nagbabagong buhay na siya. Nakatanggap na siya ng bagong trabaho. Papasok na siya ng bagong trabaho. Tapos, may kaso na paparating. Yun ang mahirap. Diba? Parang it's better late than never talaga. Kaya lang, parang it's too late ang nangyari. Kasi etong si Casper, kahit anong gawin niyang pagbabagong buhay ngayon, kung meron siyang kinakaharap na kaso, paano ka makakapagbagong buhay? Parang ang hirap, di ba? Ang hirap magbagong buhay kapag meron kang kaso. Kulaong lang naman yung naringgan natin na merong kaso, pero ang nangyayari parang pa siya. Parang proud na proud pa si Kulaong. Parang achievement pa 'yon na siya ay nakatanggap ng napakaraming kaso, 'di ba? Yun lang yung naiisip ko ngayon na sitwasyon ni Casper. Nakakaawa, totoo 'yun, nakakaawa. Ako naaawa ko kay Casper. Kaya lang parang dapat noon pa siya umalis. Total naman aalis ka na lang din naman pala kay Kulaong. Bakit hindi ka pa umalis ngayon? 'Di ba? Ba't pinatagal mo pa? Ate Keropi, lahat ng nag-file na kaso ni Kulaong na si Casper ang witness na dismiss. Kaya ganyan din siya trato ni Kulaong. Wala na kasing pakinabang sa kanya. That's the normal Kulaong. Normal Norman. Pag wala ka ng pakinabang, wala nang mapapala sa iyo si Kulaong, tsupi ka na. Etchas ka na lang sa kanya. Normal na galaw ang Kulaong yan. Kaya yun talaga yung kanyang galawan Yun talaga si Kulaong kasi. Kaya 'di ba? Umasa na mababayaran siguro. Kaya lang paano siya mababayaran? Kung na-dismiss nga yung mga kaso, kaya hindi na pinagpatuloy ni Kulaong pasahurin si Casper. Kasi wala namang kwenta Para kay Kulaong kasi hindi mapapakinabangan si Casper kasi wala namang bahay na babantayan si Casper. Wala namang paglulutuan si Casper. Si Norman hindi na umuuwi ng bahay. Sa nakatira sa hotel. 'Di ba? Kaya wala nang pakinabang si Casper kay Kulaong. Kaya ibinasura ng ganun-ganun na lang ni Kulaong si Casper. Masakit.
kay Casper yan, totoo. At yan ay malaking dago kay Casper. Kasi siguro umasa si Casper, tutulungan siya sa mga kaso, tutulungan siya sa buhay. Kaya lang, noon pa naman natin sinasabi kay Casper to eh. Paano ka matutulungan ni Kulaong kung siya mismo problemado? Buti sana kung nangyayari, umaangat si Kulaong, umaangat din si Casper. Hindi. Ang nangyayari, lumalagapak si Kulaong, lumalagapak din si Casper. Diba? Walang nangyayaring maganda sa buhay ni Casper. O katulad na lang nun, example, nag-bodyguard siya kay Kulaong. Ano ang napala niya? Nasita pa siya ni Attorney Chip Napolcom Kalinisan. Baka nga kinasuhan siya. Dahil bawal nga yun. Kasi hindi worth it yun. Kahit na sabi mong sinasahuran ka ni Kulaong ng 30,000 sa buwan, 50,000 sa buwan kung makakakuha ka naman ng kaso sa mga pinapagawa sa iyo ni Kulaong. Hindi worth it yun. Buti sana kung yung mga kasong kinakaharap ni Kulaong mahihina ang mga ebidensya. Hindi. Talagang merong mataas na conviction ang pwedeng makuha ni Kulaong. Kaya ako nasabi, it's too late to be, it's better late than never ang nangyari kay Casper. Ayan. Oy, aba, teka. Salamat po Ate Contessa Dawi. Salamat po sa iyong pakulay. Okay. Ate Agnes, nakakaawa man si Casper. Dapat niya pagbayaran ang mga ginawa niya. Saka ang yabang din niya nung nakay-norm siya. Kailangan niyang ganun eh. Di ba meron ng video na parang ayaw na ni Casper magsalita ng masama kay Makagago. Pinipilit pa rin siya ni Kulaong. Diba? Naalala niyo yun? Papunta yata silang Quezon kay parang ganun hindi ko matandaan kung saan sila papunta nun. Ayaw na ni Casper magsalita nang hindi maganda kay Makagago. Pero pinilit pa rin siya ni Norman. Thank you Ate Contessa Dawis, Ate Michelle nandyan na, Persona de Gracia. Aba, nandyan si Persona de Gracia. The Modern Parent, ayun. Tama, Ate The Modern Parent. Hello po sa inyo ha. Shoutout sa mga tropa Pips Spam. Talagang talagang palagapak si Kulaong, palagapak din si Casper. Kasi lahat yan, hihilahin ni Kulaong pababa. Si pangalan nito, si Boyong, the Explorer, hinahatak din niya yan pababa. Kaya lang, hindi pa talaga, mahirap pang pabagsakin kasi itong si Skywalker, si Alex, kasi mayaman, marami pang bala yan eh. Kaya hindi pa basta-basta mapapabagsak ni Kulaong yan. Pero mahihila niya kahit papaano yung negatibong pagkakakilanlan. 'Di ba? Ang tingin ngayon kay Alex kita nyo, binabash sa Sokmed, nakikita ko. Ang dami nagsasabi kay Alex, may pera ka lang, mayaman ka lang, pero bobo ka, wala ka utak. Mga ganun sinasabi kay Alex. Si Debunk FLM yata yun, saka si Don Sebastian yung nakikita kong ganun. Nakakahiya yun, biruin mo na kay MJS ka na, okay ka na eh. To the highest level ka na, nandun ka na eh. Biruin mo, bumaba ka pa. Parang nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, bumaba ka pa sa papag. Bumaba ka pa sa banig. Diba? Kaya talagang itong nangyayari kay Casper, it's too late to be, it's better late than never. Ayun. Ito, play pa natin to.
anyway, di ba? Totoo naman, may deserve ni